Hindi na yung ibig sabihin na kakatakutan ako. Bakla, hindi lahat talaga tayo maging serial killer. Oo. Alam mo yun? Correct. O di maging serial killer na lang talaga tayo lahat. O di feared, di maging gangster na lang tayo. Baliw. Kaya nga, alam mo yun, sabi ko, alam mo si BBM, hindi talaga, napakababaw. Alam mo, ngayon ko lang alam mo talagang, pagkatapos ng election talaga, sabi ko, ang babaw nito. Sabi ko, ang babaw nito, kung wala itong mga magagaling na advisor. Kung ngayon ang naging election, tapos ikaw at si Lenny maglalaban, tapos ganyan yung mga sinasabi mo, hindi ka mananalo. Totoo. Panalo si Lenny, baka kampanya ko pa si Lenny. Alam mo yun, mga ganyan, na, kung ngayon ang eleksyon, at ganyan ka, ganyan yung mga taong nakapaligid sa'yo, hindi ka mananalo. I'm pretty sure of that. Hindi really, sounds really shallow. Alam mo yon? Hindi lang shallow, talagang, eto na yun eh. Talaga kaya alam mo yung, may mangliligaw sa'yo na buhos-buhos ang biyaya, grabe yung pagpapa-impreso, nililigawan ka. Tapos nung sinagod mo, yung pala, ay putang ina pala to. Yung napapaganong ka. Eto yun eh. Nandun tayo, ganito yun eh. Hello, telephone? Narinig yun ako? Naririnig ka na namin. Ano yan sa audio mo? Hindi kasi nga, nagkakaroon ng issue kasi nga meron akong wireless na speaker. So, pag nagkakaroon siya ng mga Kembular Chimbostar, magandang gabi po sa inyong lahat, mga ka-moisture. Ito po ang inyong cosmological woman of the century. Okay. The moisturized cosmological woman of the universe. Ayan. Ano ang chika? Bakit atat na atat kang i-invite ako mag-live tonight? Tonight? Syempre, bloodbath na eh. Bloodbath na. Laban na laban. Alam mo, mina-mindfuck tayo nila BBM. Yun lang ang pakiramdam ko. Tingin mo ano yan? Yung parang, yung iba nga sabi nila eh, ano yan, parang, alam naman hindi sila papatawarin, pero they just have to say it para merong pag-usapan. Tapos, kumbaga misdirection kasi they are planning for something else. Ganon. Well, they should be planning for the Armageddon dahil saan ba papunta Pilipinas? Para tayong nasa the calm to the storm. Hindi ba? Alam mo may nangyayari. By God, 5 days nang ang stocks exchange ay lugmok. Parang there's something going on. Hindi ko nga binubuksan yung ano ko eh. Yung account ko sa Call Financial. Siguro, yung last na tinignan ko yun, grabe, 6 digits na yung losses ko. Box. 6 digit? Ang laki naman ang investment mo. Ano ang investment mo, bakla? Sa stocks. Okay lang yan, babalik uli yan. Wag mo. Alam mo na parang stocks, para yan. Hindi ko nga, before, sinishave ko yun, parang pagka kumita na siya, yung kinita sa more than na nilagay ko, kinukuha ko yun. Tapos, yun yung pinanggigimik-gimik, pambili-bili ng mga gadget, yung mga ganun. Ngayon, box with chickles na, hindi ko na talaga binibisita, mga 2 taon na. Talaga, hindi ka ba hindi ka ba ano man tawag dun sa strategy na, di ba, mag-invest ka, tapos pag kumita, i-withdraw mo yung kita, tapos iiwan mo lang yung puhunan. Yung original, ganun yung ginagawa ko before. Basta meron kunwari uptick dun sa value, yung sobra dun sa threshold ko, yun lang yung iiwanan ko. Tapos yung sobra, yun lang yung kukunin ko, tapos iwanan ko yung original ko na pinasok. Ganon. Ngayon nga, ano na, walay na. Long strat yata si Joey, sabi ni Ian, wala na, pinilit na ako na sitwasyon na mag long-term investment. Ayun, pinilit na ako ng sitwasyon na hindi na siya tingnan at umasa na lang na after 10 years ay magre-recover siya. Ayan. Ayun lang. Well, ayun ang eksena natin, no, na balang sila. But do you think there is a space in
on Inday's end, there is a space sa reconciliation or ano? No. Wala. For Inday? For Inday? For Inday, I don't think so. Ako talaga, ang goal na lang talaga ni Inday ngayon is not 2028 presidency, but to clear her name. Kaya nga bloodbath yung gusto niya eh. Kasi, wala siyang pakialam. Siya na lang nagsabi na, I don't give a fuck about... Feeling ko nga hindi yan to clear her name per se eh. Kasi, yung mga survey, siya pa rin ang number 1 na most trusted and most approved public official. Kaya ibig sabihin, yung public opinion still favors her. Mukhang talaga naghahanap talaga ng ng gulo. Naghahanap talaga ng away si bakla. Feeling ko talagang gusto niya talagang manakit. Gusto talaga niya, I think, ang niyan is, hindi, ang baboy naman kasi nung ginawa sa kanila, Bex. Mas baboy ito sa EDSA Revolution na naranasan ng mga Marcoses. Aminin nyo, mas baboy ito na sa mga Marcoses na sa EDSA Revolution. To think of it, hindi naman ito hated. Itong Duterte family, Duterte is the most loved president. Kaya nga, ang kapal na mukha eh. Oo. Alam mo yun? Ganun kakapal yung mukha. Ako, yung sinasabi nga ni Cheese na this is not the time to burn bridges or whatever. Maybe pinaparinggan niya doon si Toby Tiangco or whoever. Or, I don't know, because Cheese, the bridge has collapsed, buried. Long time ago. Thrown into WPS. The bus has already left a long time ago. The toothpaste is already out of the tube. Alam mo yon? The genie is already out of the bottle, traveled around the world, and is now in an interstellar journey. Alam mo yun? Mga pautot nila, this is not the time to burn bridges. Baka ano ba ginagawa nyo in the last 3 years? Hindi yun lang binurn ng bridges. Ano yung ginawa nyo? Tinapon niyo sa kayong may 5,500. Ilabas nyo na lang yung 5,500 flood control project. Alam mo, ini-etos tayo naman nito, iniikot-ikot tayo. Maraming issue. Bakit hindi nyo pabunaan yung sinabi ni Toby Tiangco? Oo, correct. Ayun. Actually, diba? Even yung yung Toby Tiangco story, yung Toby Tiangco story talagang it's really a sound of desperation eh. Kasi yung story ni Toby Tiangco, ang inaaway talaga ni Toby Tiangco is si Martin, hindi niya minention, sinasabi lang niya, leadership of the house, yun yung problema, ito kasi yung gusto nila mangyari, ganyan. Tapos, ang problema naman dito kay Toby Tiangco, ang sinisisi lang niya huli is yung impeachment. Tapos ang sinasabi niya, iniiwas niya yung issue ng kidnapping, hindi siya masyadong sasalita, baka isa siya sa mga nag-suggest noon, ganyan. But anyway, ang ni Toby Tiangco, ang sinasabi ni Toby Tiangco, kinokontra niya directly si Martin Romualdez. And whoever sa House of Representatives will support Martin Romualdez. Na gano'n na. Actually, itong Toby Tiangco is an exhibit of how weak BBM is eh. Kasi ang tawag dito, pwede naman si BBM ang magsalita niyan eh. Bakit si Toby Tiangco pa yung kailangan magsabi? Bakit si Toby Tiangco pa yung kailangan kumalaban dun sa pinsan niya? Ganon. When Toby Tiangco said na, oy, yung mga congressional insertions nyo hindi yan approved ng Pangulo. Walang ganon. And Toby Tiangco was explaining it like, every single time na nag-media tour siya, talking about dun sa alyansa and yung impeachment yung nakasira sa alyansa, ganyan, and things like that. And like I said, when Toby Tiangco was speaking, he was actually speaking to the congressmen, not necessarily dun sa Filipino audience, dun sa mga congressmen na gustong mag-align kay Martin, kasi the only reason lang naman para yung mga congressmen ay mag-align kay Martin is because of the mula. Diba? Ngayon, ang sinasabi ni Toby Tiangco, kung ano man yung pinangako sa inyo ni Martin, hindi yun approve ng presidente. Walang ganun. Yun ang sinasabi ni Toby Tiangco. So, ibig sabihin, pagka sinuportahan nyo pa yan si Martin, which shekels kayong mahihita? Hindi rin yun i-approve ng Pangulo. Yun ang sinasabi ni Toby Tiangco. So, yeah,
marami akong naubos na popcorn, pero gusto ko pa rin ng ano, gusto ko pa rin magluto ng popcorn. So tell us more, Toby Chanko, tell us more. Magkwento ka pa na marami. Well, for me, wala, nag-enjoy lang ako. Pero lala, no, ibig sabihin talagang ano na, divided na talaga sila dyan na meron ng Tambi, meron talagang ano yung meron ng nagkakabadtripan talaga si BBM at saka si Tambi. Na? Nagkakabadtripan talaga sila. Wala na nga raw silang ano public appearance na magkasama sila eh. Since nung last time na naunang na issue na mag-aaway sila. Ayun. Sabi ni Jim, si Toby Tiangco ang favorite singer ko ngayon. Oo, actually, ang gaganda ng mga kanta niya. Ayun. Ayun lang. Anyway, ang tawag dito, paakyatin ko na to si ano ha, Sasa, ito si Manang Neo. Ayan, yung mga nasa backstage. Ayan, baka meron silang ano. Ikaw ano, Manang Neo, tingin mo ba merong space sa puso ni Inday para makipag-reconcile? Hello, Manang Neo. Hello, Manang Neo? Sabi ni What Happened, Vela, ayan, Manang Neo, na ano ka, na device not connected ka. Reconnect ka ulit, Manang Neo. Ayan. BBM can fight his own battle. Need pa niya si Toby and friends. Oo. Actually, yun yung ano eh, yun yung another exhibit kung gaano siya ka-weak. Tapos yung, meron pa siyang linya dun sa interview niya. Ay, ano ba lang reaction mo dun sa interview ni Toby, ni yung podcast ni BBM at saka ni Taberna? Yung sabi niya, mukhang mas okay yata being feared. Kaya nga gana-gana siyang linya, di ba? Well, ayun naman yung kanyang Machiavelli. Girl, I don't watch it. I didn't watch it. It's just going to be a waste of time because wala na naman siyang magandang sinasabi sa BBM eh. This is no longer the same BBM na tumakbo nung 2022. election. No? Na pag may interview siya, papanoorin mo because you know that there's something. Yung sabi niya, maganda sigurong being feared, etc. Ito naman yung kanyang Machiavellian pretensions, no? Na, well, nakalimutan niya ata yung buong quote doon ni Machiavelli. While it is better to be feared than loved, the prince must guard against being hated. Nakalimutan niya yung ano. Nakalimutan niya yung buong quote. While it is better, actually, yung fear doon is fear in the sense of respected. Hindi respected na in the sense na na yung katulad nung hindi na sasang-ayon lang sa'yo. Ibig sabihin ng respected is no matter what you do, people will still think that you're doing this for the greater good. And second, you have political will. Yun yung ibig sabihin ng fear na if there's something that you're going to do and you're right up to it, you will do it. Kaya nga ano yun eh, so long as the ends justifies the mean. Nagigets mo? So yun yung may ethics doon, BBM. Nakalimutan mo yung ethical implication. Merong ano siya, meron siyang ethical. It is actually based on an ethical principle. It must be viewed based on an ethical context. Framework. Framework. Hindi na yung ibig sabihin na kakatakutan ako. Bakla, hindi lahat talaga tayo maging ano na lang, serial killer. Oo. Alam mo yun? Correct. O di maging serial killer na lang talaga tayo lahat. O di feared, di maging gangster na lang tayo. Baliw. Kaya nga, alam mo yun, sabi ko, alam mo sa BBM, hindi talaga, napakababaw. Alam mo, ngayon ko lang alam mo yung talagang pagkatapos ng election talaga, sabi ko, ang babaw nito. Sabi ko, ang babaw nito, kung wala itong mga magagaling na advisor. Magagaling na chuchu nung ano. Yung mga magagaling ba naman na mga advisor nung 2022? Ganyan ba? Ganyan ba? Ano yun? Taros! Nakakaloka. Ay, kadaling-daling naman ng foreign policy ni BBM, kanyang foreign policy Chorba. Yung mga ganun ba?
Anyway, yun yung moving yun yung isa rin sa mga parang nag-convince sa mga tao ng continuity His foreign policy positions at that time, 'di ba? very Pagkatapos refined. Very refined yung pagkakasabi niya noon, di ba? Ewan ko kung oo. bakit very refined yung pagkakasabi niya ng mga kanyang mga foreign policy pronouncement. I Baka don't kasi know. nung kasi, nung tinuruan niyo siya, nung tinuruan niya kasi, hindi pa siya addict, no? Anyway, Sober pa siya noon. ngayon, sabi ko, he's actually shallow, lacking depth. Mm-mm. And it's all for a show, which actually, looking back, of course, no, this is coulda, woulda, shoulda, na, well, he never suffered really in his life. He never worked. Did he ever work outside politics? No, none. He didn't. So politics is the only job he knows. At least si Lenny naging lawyer. Diba? Kahit putyo lang yung kahit putyo-putyo. At least si Lenny naging NGO worker, naging lawyer. Oo. Si Isko Moreno naging artista, naging basurero. Pero si Lenny nag-credit grab lang din niya sa Sumilaw Farmers. It doesn't matter. Siguro resume padding lang, pero may trabaho pa rin siya. May foundation naman kahit Meron talaga siyang work. Tapos si Panfilo Lacson naging police. Sino pa ba mga tumakbo noon na presidente? Isko. Ayan, sinabi ko lang si Isko, di ba? Well, si Manny Pacquiao naging boksingero. Anyway, so parang iniisip ko ngayon na kaya this guy lacks depth. Kasi he has no life outside politics. Parang ano siya, very no? Without politics, we can't really find any substance doon sa Bongbong Marcos personality, no? Exactly. Like, name something, si Inday, naging lawyer, may utang pa nga sa kanya yung isa. Anyway, so, alam mo yun, at least meron kang pinaghirapan pa sa buhay. Alam mo yun? Importante kasi yan kasi you have to understand what grinding means, di ba? Grinding without power. Alam mo yung, kasi pag grinding kasi, the power is not with you, but with the people who you're dealing with. Your customers pa. Diba? Your customers pa. So ngayon, yung mga sinasabi-sabi ngayon ni BBM, sabi ko, babaw? Sabi ko, alam mo yun, kung ngayon ang naging eleksyon, tapos ikaw at si Lenny maglalaban, tapos ganyan yung mga sinasabi mo, hindi ka mananalo. Totoo. Panalo si Lenny, baka kampanya ko pa si Lenny. Alam mo yun, mga ganyan, na kung ngayon ang eleksyon, at ganyan ka, ganyan yung mga taong nakapaligid sa'yo, hindi ka mananalo. I'm pretty sure of that. Kasi, kung Lenny ka nun, ako nung malamang mag-iisko ako. Hindi, kung silang dalawa lang yung maglalaban, for example. Ako silang dalawa lang, Oo. Siguro, kasi si Isko kasi wala pa siyang masyadong experience. Pero kung tatlo sila maglalaban. Siguro mag-iisko ako. Mag-iisko ako. Tapos, ang eksena pa nun, ay, ayun na nga, na, yung palang, ito naman si Anthony Taberna, napaka-plastic. Hindi ba meron siyang drama-drama nun? Na, sasabihin ko po kayo sa inyo, napakalala po ng korupsyon ngayon sa ilalim ng pamahalaan ni Bongbong Marcos. Ngayon, bakit parang tinanong nung nag-harap sila? Ha? Yung pagkakataon niya no, nakausap niya rin. Pwede mo pa tinanong. Yabang-yabang mo. Paano ka pa? I-quote niyo po ako dito. Kina-quote ka naman. Ngayon naman, hindi, di ba sabi niya, kung wala siyang gagawin dito, ibig sabihin, tinotolerate niya ang mga, mga congressman at senador. Kung wala siyang ginagawa, di tinotolerate niya. Alam mo yun, kaya nga sabi ko, oh my God, this is a conversation between, wala rin namang, in fairness din naman, wala rin naman kasing substance yung mga tanong ni Taberna. Ano rin yung parang, patronizing din yung mga tanong ni Taberna. Parang, mabait daw po kasi kayo masyado, Mr. President. Naloloka ako.
masyado, Mr. President. Oo nga eh, parang, sige siguro parang mas okay maging feared na lang. Parang, ako sa inyo, Diyos me. Hindi, ang ano nga, really, sounds really shallow. Alam mo yon? Hindi lang shallow, talagang, eto na yun eh. Talaga kaya alam mo yung may mangliligaw sa'yo na buhos-buhos ang biyaya, grabe yung pagpapa-impreso, nililigawan ka. Tapos nung sinagod mo, yung pala, putang ina pala to. Yung mapapaganong ka. Eto yun eh. Nandun tayo, ganito yun eh. Na wala palang sinabi. Walang sinabi, wala talaga, wala palang binatpat, wala pala tong kwentang tao. And, ayun ang sa tingin ko ang nangyayari ngayon. Kaya nga hindi ko pinanood yun dahil wala namang bago. 3 years ka na. Walang bago. Correct. Walang bago. There's nothing really dramatic that happened under your government except yung offer for reconciliation. And hindi, yung mga nangyari naman last 3 years mo, gusto mong pabagsakin ng mga Duterte. Yun lang naman talaga ang nangyayari Well, sabi naman ni Amy Marcos, it's because nagpapatakbo sa Araneta at Romualdez. So, ba't hindi tinanong yan ni Tabern? Totoo. Hindi ba? So, anyway, ewan ko, ako talaga, itong need for reconciliation, parang, Bex, this is not a moment na the answer is no. For me talaga the answer is no, not because I am not a forgiving person, but because there's no point in mending fences. Inday haven't responded. She has not given any response doon sa podcast ni so ibig sabihin, parang doesn't deserve a reply. Alam mo yon na it's not because I'm not a forgiving person, it's because there's no point in mending fences. What for? Di ba? What for? There's a limit to, I think si Inday ay nakipagsolian na talaga ng kanila. Matagal na. Matagal na. At siya na rin naman nagsabi. Nag-resign siya. That's it, pansit eh. Wala nang balikan yan eh. Di ba yung sinabi niya? Oo. So ngayon, ang tingin ko, si Inday, gusto talaga niyang wawalisin ko ang dumi ninyong binabato sa akin. Wow, ilalagay natin ang mga bagay sa mga wastong sandali. Alam mo yun? Kasi nga, ito naman mga kakampis, epal-epal, di ba yung mga sinalyaman, sina Barry Haloy, inaano na si Toby, tinitira na nila si Toby Chanko. Parang, Pink Martini, no? Talaga, hashtag Pink Martini na talaga. Feeling ko talaga, kay Toby kasi si Toby, hindi yung mga Duterte supporters dyan, do not expect that Toby is going to be our kakampi. No, he's absolutely Bongbong Marcos. Hindi natin but you have to give credit to Toby Chanko for being consistent. Kahit paano consistent siya. So, you just listen to his story. Makinig lang kayo sa mga story niya, sa mga sinasabi niya. Ganun. Kasi, ano yun, ang tawag dito, para sa kakubol nila na magsalita ng mga ganung bagay. Diba? Ibig sabihin, malala na yung kwentuhan. Malala na yung mga nangyayari within their circle. Ayun lang. Sabi ni Amari A, no one will believe him. He is doing to avoid any future legal battles. Filipinos should file a case against those who arrange FPRRD, Hague expedition, and illegal transfer of government funds. Wala talaga. I don't think meron talagang nag-pay attention talaga doon. I don't think, like I said earlier, I don't think Inday is gonna be there na I don't think Inday is gonna be there doon sa space where she's going to accept reconciliation. Sinabi niya na yan nung nagpunta siya doon sa after ng KOJC siege. Sinabi niya na yan Sinabi niya na alam ko kayo mababait kayo kasi mahal niyo kaaway niyo, pero ako wala talaga. Wala pa ako doon sa ganung lugar. Sabi ni Inday yon. Ang nangyayari pa lang noon, pambabalahura pa lang kay Inday sa Committee on Good Governance and Public Accountability, yung committee ni Joel Chua. Yun pa lang yung pinag-uusapan. Wala pa yung kidnapping ng tatay niya dyan. Diba? Tapos, ayun, ang dami-dami na nangyari. Pagkatapos,
maiisip ni Inday na sige magbati-bati. No, hindi talaga, hindi talaga. Ayun. Di pumirma sa impeachment si Toby, sabi ni Dolce Vita. Yeah, oo, pero gayon pa man, sabi ko nga, yung si Toby, hindi niya dinidiscuss masyado yung usapan tungkol dun sa dahig eh. Yung sa pagkidnap kay PRRD. So baka mamaya, kasama siya, or hindi man siya kasama sa nagplano, pero isa siya sa mga aware doon sa pangyayaring yun. So may dugo rin siguro yung kamay niya dyan sa Hague issue na yan. So, ayun. Ako, Toby Tiangco had been very, very clear. Di ba sinasabi naman talaga niya, bongbong all the way siya. Ayun. So, sa akin, pakinggan nyo lang, wag nyo lang pakinggan nyo lang sinasabi ni Toby. Pakinggan nyo lang sinasabi ni Toby Tiangco. Ayun. At saka, kung mag-aaway sila ni Tambi, go! Baybayan natin! Baybayan natin ng bonggang-bongga. Ayun. Anyway, hello Shane! Bigyan na natin ng moment si Shane. Habang nakamute si Shane. Hello, Miss Joey! Oh my God! Hello. Idol! Okay, oh my okay. God! Hello. Ayan. Anong kwento mo, Shane? Go. Ayun pa nga. Siyempre, ano ba? I'm so very much overwhelmed kasi nakakausap na kita and saludo talaga ako sa'yo during the, yung sa Quadcom to Wadcom na yan, mga lintik na yan. Talagang Tricom. Basta sila lahat. Ayun na, na-flash na sa Inidoro. I'm so proud of you, Miss Joey, kasi tinindigan mo talaga. Diyos ko, ito na yung bagong, kumbaga kayo na yung mga makabagong nagbibigay ng totoong impormasyon. Siyempre, kasi wala na tayo maasahan sa media, Day. Wala na talaga, te. Diyos ko, ang chika ko lang, kasi nanggigigil ako ito, ki Dilima. Talagang gigil na gigil ako sa kanya. Kala mo kung makapag-prosecute ki Inday Sara ang linis-linis na. Saka ito may suspetsa ako itong gobyerno nating to. Linabas ba yung about sa, Miss Joey, yung sa appeal kay Nemi Ruth? April pa? Tapos bakit ngayon lang binalita? Pwede ba siyang umupo na may ganung, may kaso siyang ganon? Hindi naman, actually, pabor yun. Wala naman talaga masyadong effect yun kay Dilima kasi unang-una, wala namang conviction. Kasi nga, di ba, inacquit siya. Ang sabi ng Court of Appeals, isasantabi natin yung acquittal mo. Kung isasantabi yung acquittal niya, it doesn't mean convicted siya. So, kumbaga, wala naman talagang masyadong effect yun. Ang effect lang nun, hindi lang mapapakali si Dilima kasi syempre parang, parang pinapa-review uli yung kaso niya Pinapa-review uli yung niya. So, ang effect lang nun, hindi lang makakatulog sa gabi si Dilima kasi open pa yung kaso niya. Ganon. Maganda dun, no? Kumbaga itong mga pinklawan na to talaga, talagang hindi talaga sila, hindi sila tumatanggap ng ating mga suwestyon, ng ating mga nararamdaman nating mga DDS. So talaga, ako ayoko na makipagtalo sa mga ganyan, but I'm also a Bicolano. I'm not proud seeing some of my constituents, especially mga politiko sina Villaferte, signing for impeachment of Sara. And talagang garapalan, Miss Joey, yung vote buying. Alam mo ba, my brother was reporting in a radio station in Naga City. He reported that per family, during that election, bago mag-eleksyon, nakakakuha sila ng 9,000. Diyos ko, tay, mamudmud, talagang alam mo na, kay Diyos ko, mas maigi pa sa Albay, matatalino mga botante doon, Alam mo ba? Yung talagang nanalo sa Albay, no? Yes. Ay nako, ma'am, hindi mo lang alam. Kala ng mga tao, mga ibang Pilipino na pinklawan ng buong Bicolandia, no. Maraming DDS, tahimik lang. Especially sa Marcoleta. Talagang kami kay Marcoleta and Bongo and especially kay Bato. Hindi lang natin alam yung nangyari sa election na nakakalungkot. Because of the insurgency in Bicol, ganon? Alam mo kasi, Miss Joey, during the time of Duterte, ang dami talagang nagbago, promise. And kahit yung tatay ko na talagang matagal na dilawan, nagbago yung paningin niya because of Duterte. Yun talaga pag may will, yun talaga mababago mong isang tao. Well, naging maayos yung lugar namin, ma'am, sa Bicol, to be honest. Isa ako sa talagang witness dyan, kahit dito sa amin, because I'm in Rizal at the moment. During the time of Duterte, would you imagine, pupunta ako ng munisipyo, gulat na gulat ako,
parang maraming sasayaw, lahat naka-yellow t-shirt. Yung pati yung post office namin is punong-puno ng mga adik. Because ganun talaga katindi yung tawag dito Miss Joey, yung naging kampanya ng Duterte administration. Pero after ng mga Marcos, would you believe, ang daming adik dito, they are waving their shabu sa CCTV camera. What can we do? Wala. Walang sistema. Nakakatakot. Ayun lang naman. Wala yung chika ko kasi na-overwhelm ako sa'yo. Miss Joey, ang ganda mo! Kasi Miss... Grabe siya. Grabe. Pala, mabalik lang ako before everything else. Yung tungkol, I just saw this clip. Parang sa Australia to game show. Machika ko lang. And I suspect one of the reason why talaga mahina talagang utak nito ni Marcos. You know why? One of a game show sa Australia, tinanong kung ano daw yung subject ni BBM. Imagine, game show sa Australia. Ang 2 beses daw siyang bumagsak. I don't know which university is this. And the subject is politics. Kaya pala. Kaya pala ganyan ang Pilipinas. Ginawang election issue yan ng mga kakamping before na nag-fail naman daw talaga si BBM. Parang yun nga yung, kaya hindi niya nakuha yung program that he applied for. Kaya ang nakuha niya, special diploma. Ganon. Kasi yung program na in-apply niya, hindi niya talaga natapos kasi nag-fail nga daw siya doon ng twice nga yata yun. Tapos merong ano diyan yung Vera Files yung merong parang fact check sila na ginawa tapos may mga document pa sila na kinembot na parang may sumulat pa sila sumulat pa yung ambassador ng Pilipinas sa Oxford or someone very powerful dito sa Pilipinas to ask parang since bagsak nga ganyan baka naman basta merong mga parang yung bigyan siya ng extra credit or whatever. Parang basta yun yung ineme nung may mga documents may mga documents silang pinresent. Ayun. Oh my God, he ended up having a special diploma instead. So kaya pinagtatalunan nun whether or not nakagraduate siya o hindi. Ganon. Ngayon lumalabas yung pangalan niya na nakagraduate siya, na-recognize siya na nakakuha siya ng degree, ganyan. Pero ang ini-issue ng mga pink, which is I think tama rin naman yun, na hindi siya nakagraduate based doon sa program na in-enroll niya. Ganon. Pero nakagraduate siya, yun nga lang, special diploma yung nakuha niya, hindi yung program na originally supposedly nag-qualify siya. Ayun. So hindi siya nakagraduate based on the original program. Pero meron siyang degree, special nga lang. Ayun. Miss Joey, question po. Ano pong masasing nyo sa Kili Satanas at the moment? Kasi medyo na-curious po kami mag-asawa kasi fan nyo po talaga kami. And yung mga ibang vloggers, pinapanood namin, nakikinig lang kami. And syempre, nag-iisip din kami kasi may totoo po ba yung sinasabi na wala talaga dito si Lisa Marcos na mga nakarang buwan? Kasi kahit ako, na-notice ko yung mga ibang ina-upload the picture sa page niya. Parang mga retokada, memes. Parang, totoo ba ito? I think pero naman yun. Kumbaga, kasi unang-una, Inday Sara talk about it. Na yes. Yun nga, yung parang ikaw, ganyan. So, malamang sa malamang, merong alam si Inday. So, meron talagang badge of truth yun. Ganon. Pero, I think yan rin yung storya na dapat hindi minamadali. Ganon. Yan din yung storya na hindi minamadali. So, naisip ko nga, kasi since Inday already spoke about it, tapos Inday is talking about bloodbath, ganon. Baka mamaya, meron ng dokumentong hawak si Inday. Baka isa yun sa mga isasambulat niya ng mga kwento. Ganon. So, kaya, kasi maganda yung kwento kasi, ang kwento is that Lisa Marcos is on interim release. Diba? Oo, na talaga siya, iniimbestigahan talaga siya tungkol dun sa manslaughter. Kasi di ba manslaughter kapag kunwari mayroong napatay sa Amerika? Yeah. Ganon. So, iniimbestigahan dun sa sa manslaughter na yon. So, sa Amerika, seryosong usapin yun. Pagkatapos na sinasabi, may kinalaman nga daw siya, isa siya sa mga person of interest. Tapos, strictly monitored lang yung galaw ni Lisa. Tapos, ang giveaway kasi dyan,
hindi na siya masyadong nag-e-epal ngayon eh. Tapos yun nga yung mga pinagre-release nila ng mga photos at mga pictures. Halatang-halatang mga retokado. Ganon. Exactly. So, ayun. Kaso nga lang ako, this kind of story, yung mga story na intayin mo mag-unfold. So, sa akin, binibilangan ko yan, inaabangan ko talaga yan. Pero, intayin ko talaga yung oras ng pagsambulat. Ganon. Kasi, madaling ma-prove yan eh. Basta meron kang mga documents, madaling ma-prove yan eh. Iintayin ko yung mga dokumento. Yun. Ay, thank you talaga, Miss Joey. And salamat po. And ito, last na to, so super last. Ano pong masasabi nyo sa best friend nyo? Si Kong, Abante. Balita ko daw po, nalulungkot kayo. No, masaya ako natalo siya. Masaya ako natalo siya. At Ma'am Benny, okay? Mang Benny, tigil-tigilin niyo yung pagkukupal pag kayo ay nasa kapangyarihan. Ayan, galingan niyong maging pastor at gawin ninyo kung ano yung sinasabi ninyo. Huwag kayong ipokrito, Mang Benny. Ayun. Correct. Ate Joey, thank you so much. Keep it up. Talagang big fan niyo po. Ako mismo. Gustong-gusto ko po yung not only of the performance but yung angas ba sa tamang lugar, very professional. Yun nga sabi namin ng mag-asawa. Wow, ito yung mga dapat mga naririnig natin, tumatayo para sa ating mga walang boses na mga Pilipino. That's it. I'm so proud. Nakausap po kita. Thank you so much. Ingat mo lagi, Miss Joey. Salamat sa pag-join. Thank you. Ayan. Hello, Manang Neil. Thank you, Miss Queen. Hello, ayan, meron ka ng audio. Yes, I'm back. Ay, na-miss ko kayo. Gising na naman. Ang natutulog kong utak ngayong my God, Puyat na naman kayo. Puyat na naman. May trabaho naman ako, so parang hindi ako aantukin. Kayo yung pampagising ko eh. To answer the question if may space for reconciliation, never. Wala kang makikita kay Inday. Lalo na ngayon na alam yung secured na yung family nila kasi nakikita mo nag-bond talaga sila magkakapatid and with PRRD eh. Yung parang wala na, secured na yung base ko. Hintayin nyo na lang ako dyan, bloodbath talaga. Like, exciting times. Nag-consolidate din yung Duterte family eh, di ba? Tapos si Kitty, pa-sulpot-sulpot na yung niya. Kasi nag-appear na siya sa mga Though medyo matagal pa, I guess, but papunta din dun eh. There's a new breed of Dutertes who's gonna be following the same path that PRRD has led. Basta nag-mature din. Kasi si Baste, reluctant yan eh. Reluctant politician yan eh. So parang, kumbaga, nag-mature din siya in a sense na, yung nilid niya yung mga Davaoenos, yung kanyang mga speeches talagang nirally niya yung support ng mga taga Davao City, ng bonggang-bongga. And despite all the pressure na binigay sa Davao City, nag-deliver si Baste bilang mayor. I mean, Davao City is at its healthiest fiscal condition. True. Despite na kino-corner yung Davao City, yung budget, yung pagdating sa budget, cancellation ng mga national infrastructure projects diyan sa lungsod nila, and he was still able to pull it off. And yung investment sa Davao City, while in the entire Philippines hindi kagandahan yung foreign direct investment, but in the entire Philippines hindi maganda yung foreign direct investment, pero ang Davao City was able to clock in record-breaking foreign investment. 'Di ba? Pati yung revenue nila is also record-breaking. Yes, nag-increase pa ata this the years na nakaupo si Baste. Si Baste talaga yung siya yung magandang development, character development arc. Kasi from hinahanap siya ng tatay niya. Asa na ba yun si Baste? To this man, you can, oh my gosh, pa-sexy si Baste. Diyos ko po. Hinahanap siya ng tatay niya. Kung nakita niyo yung anak ko, pasabihin niya, umuwi na ng bahay. Tapos binisto pa. Andun kasi kay Ellen. Lumutang si Baste. Putek ng tatay ko, hinanap ako national TV, binisto pa. Pero, yung ako talaga grabe, super na-appreciate ko ng bongga si Inday ngayon. Kasi, tapos siya sa stage na yung rage niya, nilabas niya during Attorney Zuleica's arrest. Yun yung rage niya, pero Joey, notice na wala pa siyang masyadong bombshell dun eh. Medyo, yun, binention na nga niya about yung threat na if ever ako papatayin, pag ako mamatay, si Marco, si Araneta Romualdez, yan, pinangalanan na niya. But still, you can
na parang hindi pa niya sinambulat doon. Grabe, napaka-calculated ni Inday. Yung tipong hirap kalabanin. Tapos ngayon, she's calm, relaxed, nagpupunta sa mga tao, she's being herself. Kasi But ang mahirap kasi, at ang hindi naiintindihan nitong mga to, dahil sila motivated by greed and power, yung mga decisions nila would always take into consideration kung mawawala yung dalawa, yung power and money, ganon. Pero yung mga katulad ni Inday kasi walang pakialam sa money and power. So she has nothing to lose. So yes. kung sila ganon yung motivation nila, power and money, tapos si Inday doesn't care about those two. 'Di ba? Paano niyo kakalabanin si Inday? Walang pakiyan. 'Di ba? Walang pakiyan sa pera, walang paki sa kapangyarihan, 'di ba? Paano niyo aawayin 'yan? Tapos ang ganda-ganda, lalo siyang gumaganda yung pagkasabi talaga niya nung these people are desperate for cash, cocaine, and champagne. Oh, chef's kiss. Sabi, taastig ni Inday. And she's at her age na yung mga ganit, 'di ba? I'm not sure if millennial ba si Inday or ahead sa atin. Yung Gen X. Yung wala na, she doesn't, wala na yung mga pa-cute na paano, whatever comes to her mouth. Pero, naku, napaka-strong. She's more dangerous in a good way than his dad. Than her dad, rather. So, imagine ko na lang yung... Si PRRD kasi may puso eh. Paano kasi? Si PRRD, may puso siya. Yung kumbaga parang contrary dun sa lahat ng impression ng mga tao na siya yung fist, ganun. Actually, mas may puso si PRRD. Si Inday cold-blooded. Oo. Ano siya? Very very vindictive, but very firm. Yung nasa she's straight as an arrow. Yes. Si Inday. Ganon. So, ngayon, kapag ginalit mo siya, she is as straight as an arrow then. Imagine, pinuntahan niya yung mga baluarte ni Abante, ni Joel Chua, ni Luistro, para ginawang pulutan sa sarili nilang distrito. Oo. And ang tawag dito, si Chua tsaka si Valeriano, sila, ang tawag dito, I don't think na hairline lang kasi yung panalo nila eh. Hairline lang yung panalo nila eh. Yung etong si Valeriano at saka sobrang parang wala pa yatang 3,000 yung ikipinanalo nila eh. Parang yung kay Abante ato nasa 1,000 or something lang ato. Or kay Chua, nasa ganun lang din. Hindi ganun ka starting difference. Si Joey Uy, nanalo kay Benny Abante parang mga 3,000, 4,000 votes. Ganun. Ang chismis sa kaparangan is that, dahil part ng, kasi yung mga Manila congressmen yung naging isa sa mga key congressmen para sa Quadcom at saka kay Inday, yung sa pag-prosecute kay Inday yung persecution ni Inday sa House of Representatives. Si Congressman Valeriano, privileged speech niya yung nag-trigger ng hearing ng Good Governance and Public Accountability para mag-inquire doon sa 125 million confidential fund ni Inday. Si Joel Chua, siya yung chair ng committee na yon. Pagkatapos, si Benny Abante, of course, isa siya sa mga taga-putang ina doon sa isa siya sa mga attack dog doon, ganon. So, binalikan ni Inday ng bonggang-bongga. Ngayon, all of them, lahat ng mga congressman dito sa Manila na nag-participate, ang chismis sa kaparangan is that talagang pinondohan yung eleksyon nila. At yun nga, ang sabi nga ng Ibong Matalinghaga na na merong percentage ng boto na around 20% ng registered votes ang maaaring dayain ng hindi halata. Ganun. So ngayon, kung kunwari, nanalo nanalo itong si Joel Chua, sila Valeriano, si Abante, yung mga votes na nakuha niya, yung mga votes na nakuha niya, 20% dyan, malamang na-tinker na, ganyan. Na-tinker na yung 20% dyan. So ibig sabihin, kasi dikit sila eh. Sobrang dikit. So, ibig sabihin, hinabol lang talaga yung... Naku, naniniwalang nanalo ng legit yung mga yan. Si Benny Abante natalo. Even the tinkering, natalo siya. So, ibig sabihin, hindi kinaya ng 20% na panalunin si Benny Abante. Ganon. Pero nakuha ng 20% na panalunin si Joel Chua at si Valeriano. Be that as it may, yung panalo nila, hairline lang.
parang few thousands lang. Parang 1,000, 2,000, ganun lang yung panalo nila eh. 'Di ba?